Isang mapagpalang araw mga kapatid. Tayo ngayon ay nagkita-kita naman muli sa isang pagkakataon. Kaya lamang dito sa social media. No? Ngunit hindi hadlang mga kapatid ang mga balakid sa kahit anumang gagawin ng kaaway. No? Inahadlangan tayo na hindi magkita-kita pero nandito pa rin tayo ngayon sa isang pagtitipon sa magitan ng social media at nawa ay kayong lahat diyan na nariyan sa ating mga inyo-inyong mga tahanan ay maging pagpapala ngayong gabi ang mga pag-aaral na ating gagawin sa pamagitan ng pagtuklas nitong ating mga aralin kung ano ang nararapat at ano ang mga nais ng Diyos para sa atin upang tayo ay magpalakasan habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Diyos. Ang pamagat na ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay pinamagatan natin na ang buhay at ang paghahanap dito. Ngunit bago ito, tayo muna ay manalangin. O amang banal na ang tanan sa mga langit, narito po ang inyong mga anak sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat na kahit sa ganitong kaparaanan kami ay inyong pinagkalooban ng panahon. Amin pong hinihiling na inyong kami kasihan ng inyong banal na espiritu. At hinihiling din namin, Panginoon Diyos, na kami ay inyong patawarin saan kami nagkasala sa inyong dakilang kalooban. Ito ay aming hinihiling at pinasalamatan na matanggap ang mga bagay nito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo ay magpatuloy na mga kapatid. Ang ating paksa ngayon ay pinamagatan kong ang buhay at ang paghanap dito. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata nito ay 24 mga kapatid. Sinasabi ng talata na ang ganitong pangungusap, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Sa talatang ito, sinasabi sa atin na ang lahat ng laman, no, ay ikinukumpara sa isang bulaklak at damo. Ang kanilang kaluwalhatian ay gaya ng bulaklak ng damo. Ano ang meron? Ang tao ikinukumpara ng ating Panginoong Diyos sa mga damo at maging sa bulaklak. At ang lahat ng kanilang kaluwalhatian ay nalalanta. So, ganito tayo. Nakita naman natin na ganito ang sitwasyon maging mga tao, no? Isinilang ang tao, tapos tumatanda at namamatay. So, tama ang talata na ito mga kapatid. Ngunit bago yan, ang Diyos ay merong tagubilin sa bawat isa sa atin na habang tayo narito, naghihintay sa ating Panginoon sa ikalimang pagbalik, ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo mamuhay sang-ayon sa kanyang banal na mga salita. Sa buhay natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, lahat naman tayo nagnanasang mabuhay, maging mga hayop, ay naghahanap, kapwa yan, naghahanap kung paano mabuhay sa mundong ito. At siyempre kasama dyan kung paano iniingatan ang buhay, sapagkat ang buhay ay minsan lang natin nararanasan at pagkatapos nito ay makakasumpong muli tayo ng ibang pangako na buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Ngunit bago ang mga bagay na yan ay mayroong iba't ibang klase ng pamumuhay dito sa lupa na ipinakita rin sa atin ng ating Panginoon. Tulad ng sinasabi ni Salmista David doon sa aklat ng Awit, Kapitulo 16, ang talata nito ay 11, atin pong pakinggan ang sinasabi ng aklat ng Awit sa 16, sa chapter 16 verse 11, sabi niya rito, 16 verse 11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Si Salmista David ay hiningi niya mga kapatid
sa Diyos na ituro sa kanya ang daan ng buhay. Yan. Maging tayo na mga mananampalataya ay ganito din ang ating mga karanasan na palagi nating hinihingi sa Diyos ang landas ng buhay para hindi tayo maligaw. No? Palagi natin hinahanap ang Diyos at palagi natin tinitingnan ang mga guidelines kung paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, ang Biblia din mismo, mga kapatid, ang nagsabi nito na ang mga tao kung minsan ay mayroong inaakala na landasin na ito ay tunay, katulad na lamang ng sinasabi dito sa aklat ng Kawikaan. Ang kapitulo nito ay 16, mga kaibigan at mga kapatid. Sa talatang 25, sinasabi rito na ang ganitong pangungusap, mayroon anyat daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. No? Ito yung mga daan, mga kaibigan at mga kapatid, na kung minsan ay nakakaligtaan ng tao na akala niya nandun pa rin siya sa tamang daan, na ayon sa kanya ito ang guidelines ng Panginoong Diyos, ngunit mayroon ding sinasabi ang Diyos na huwag nating kaliligtaan na baka nandito tayo sa daan na akala natin na tila ay matuwid, ngunit ang dulo nito, ang sabi ng talata, ay kamatayan. No? Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng Lucas 12:15, may sinasabi ang ating Panginoon partikular sa mga bagay dito na dapat din nating pansinin. No? Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata nito ay 15, mayroong sinasabi ang ating Panginoon tungkol sa mga bagay ito. Tingnan natin. Sinabi niya sa kanila, sa Lucas chapter 12 verse 15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So, ipinakita ang dalawang sistema na sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, na doon sa Awit chapter 16 verse 11, mayroong landas na ipinakita ang Panginoon kay Haring David, no? Ay tungo yun sa buhay. Ngunit dito naman sa ating Panginoon, mayroon din siyang ipinakita sa mga tao na isang babala na may pamumuhay dito na mayroong kasaganaan at mayroon siyang maraming ari-arian. No? Ang sabi nga ay mag-ingat daw tayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So, ang isang mananampalatayang Kristiyano, hindi naman po bawal ang marami kang mga propiedad, hindi naman po bawal ang marami kang mga bagay na kailanganin habang tayo nandito sa mundo. Ngunit, ang isang babala ay sinabi ng ating Panginoon na mag-ingat at magbantay laban sa kasakiman. Kasi, once na ang kasakiman sa tao ay siyang naghahari sa kanyang kaisipan, ay kataliwas na po yan sa tinuturo ng ating Panginoong Diyos. No? Sa pagpatuloy ng ating Panginoong Hesus, sa verse 16 up to 21, dito pa rin sa Kapitulo 12, sabi ng ating Panginoong Hesus, simulan natin sa 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Sabi niya, no? Iniisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. So, ito yung kwento. Verse 18, sinabi ng may-ari ng maraming ani, gigibain ko ito, aking gigibain, at gagawin ko ang aking mga kamalig
at magtayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at ang mga pag-ari. So, sa verse 19, tuloy natin, at sabihin ko sa aking kaluluwa, sabi ng taong ito, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka at uminom ka at magsaya ka. No? Sa verse 20 hanggang 21, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. So dito sa kwento mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay hindi lang binibigyan ng halimbawa dito, kundi binibigyan tayo ng warning sa talatang 15 sa itaas na nang sabihin ng ating Panginoon mag-ingat at magbantay. No? Kasi ang ating kalaban na Diablo ay napakatuso yan mga kapatid. Dadaanin niya tayo sa mga gagandang mga kaparaanan na inaakala natin ay yun pa rin ang landas ng Panginoon na ating tinatahak. At yun naman ay kina-counter o binabaligtad ng ating kaaway ang pangyayari para makalimutan natin ang mga bagay na tinuturo ng ating Panginoon Diyos. Okay. So, ang kayamanan, sabi naman natin, ay habang tayo nandito sa mundo, gagamitin natin sa tamang kaparaanan, tamang sinasabi ng ating Panginoon kung saan natin gagamitin at ano ang gagawin na nararapat. Sapagkat sinasabi din ng Biblia mga kapatid, kung mayroon tayong landas na mabuti sa awit 16:11, kung mayroon tayong binigyan tayo ng babala at mga warnings ng ating Panginoon dito sa aklat ng Lucas chapter 12 tungkol sa pamumuhay na may kasaganaan, ay binibigyan din tayo mga kapatid ng ating Panginoong Diyos ng isang pangyayari kapag nakalimot tayo sa kanyang landas. Katulad na lamang sa aklat ng Sifonias at sa aklat ng Ezekiel, no? Na ito ay mababasa natin ang ganitong mga wika sa aklat ng Sifonias, no? Mga kapatid, atin pong basahin sa aklat ng Sifonias, saan ba yan? Kapitulo 1, ang talata ay 18. Sifonias chapter 1 verse 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man, sa verse 18, ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon, sa apoy ng kanyang naninibugong puot. Ang buong lupa ay matutupok sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. No? Kung ating basahin itong mga talata simula sa 14 mga kapatid, ay makikita natin na ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na ito ang kanyang dakilang araw na siya ay maghihiganti sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. No? At isang talata sa verse 18 ang ating binasa na binabanggit na kahit anong meron ka, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi makapagliligtas sa atin, kundi ang tanging makapagliligtas lamang sa atin pagdating ng panahon ay ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. May mga bagay na itinuturo ang ating Panginoon hinggil dito. At may mga tao siyang tinawag noon upang makitaan natin ng mga halimbawa kung paano sila namuhay, kung paano sila mga tinawag ng Diyos. At halimbawa na lang mga kapatid, sa aklat ng Hebreo chapter 11, verse 24 hanggang 27, sinasabi na si Moises, no? Sa aklat ng Hebreo
chapter 11. Ganito po ang sinasabi. Simulan natin sa verse 24. Ang sabi nga dito ay, sa pananampalataya na sa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya ay tawaging anak ng babae ni Paraon. So makikita natin na si Moises, masagana na sana ang buhay niya mga kapatid. Pero nakita natin na siya ay nagiging tapat sa Diyos. No? Hindi niya inisip na ang kayamanan sa Egypt. Hindi niya inisip na mayroon siyang kapangyarihan sa Egypt. Kundi mas pinili niya pa ang maglingkod sa ating Panginoon. No? Sa kanya, nakikita natin ang isang halimbawa na natatangi bilang isang mananampalataya. Hindi sa kanya importante ang yaman, hindi sa kanya importante ang kapangyarihan, kundi ang napakahalaga sa kay Moises ay ang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa mga kaibigan, itong sa aklat ng Daniel Kapitulo 6, no? Kung simulan natin ito sa 1 hanggang 4, tuloy-tuloy, maraming mga talata na ating nasusumpungan na kahit pa sa kamatayan, si Daniel ay hindi natinag sa kanyang pananampalataya. No? Mga kapatid, kung basahin natin ang Daniel chapter 6, verse 1 up to 4, no? Mayroon dyan binabanggit na dahil sa kanyang katapatan sa Diyos ay ginagawan siya ng mga paraan para magkakasala ng mga kasamahan niya sa kaharian ng Babylonia. Ngunit anong ginawa niya? Anong nakita natin dito mga kapatid sa kanyang katapatan sa Diyos? Hindi niya alintana, no? Ang maging ang kamatayan, kundi iniisip niya na ang Diyos ay mayroong pangako sa kanya. Kahit kamatayan pa ang kanyang sasalubungin, ay hindi siya titigil sa kanyang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. So ganun po mga kapatid, ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Sa atin ngayon, ang mga tao, sila Moises, sila Daniel, noong panahon kung paano sila naging tapat sa Diyos. Sila naman ay, kung napansin nyo mga kaibigan, mga kapatid, sila naman ay may mga taglay na kahinaan. May taglay din sila na masasabi na sila rin ay mayroong maraming magagawa. Oh? Si Moises, katulad ni Moises, meron siyang, kung nanatili lamang siya doon sa Egypt, ay meron siyang power at siyempre mayaman din ang kaharian na yon. No? Pero di binaliwala niya yon. Kundi tiningnan niya na ang inaalok sa kanya ay pangwalang hanggan na mula sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay na nandito sa lupa, mga kapatid, ito ay pansamantala lamang yan. Magagamit lamang natin ang ating mga ari-arian habang tayo nabubuhay. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, gamitin natin ito sa tamang kaparaanan ayon sa kaparaanan ng Diyos. At hindi lamang yan ang ipinakita ng Diyos sa atin mga kaibigan, kundi pati na rin ang pagpili. Sa Mateo Kapitulo 16 ay meron tayong makikita. Sa ating pagpili, dalawa lamang ang ating dapat makikita, no? Dalawa lamang ang magiging pipiliin ng mga tao. Sa chapter 16 ng Matthew, ang verse nito ay 25. Sinasabing ganitong mga pangungusap. Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. No. So, si Moises at si Daniel, nakikita natin, no? Mas pinili nila ang Diyos. Mas pinili nila ang Diyos kaysa mga bagay sa mundong ito. Sa talatang ito mga kapatid, kung ating pansinin, kung sino man nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Halimbawa, pinili ni Moises ang Egypt at hindi niya tinugon ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Maaring ganito ang kahantungan ni Moises mga kapatid. Ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan. No? Ngunit, nung tinanggihan ni Moises ang Egypt at sumunod siya sa Diyos,
ang sabi ng talata, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay nang dahil sa akin ay makakatagpo nito. Katulad ni Daniel. Kahit kamatayan, sabi niya, okay nang mawalan ako ng buhay. Sapagkat, sabi ng talata, makakatagpo ako ulit nito. So, okay lang, mga kapatid. No? Ito ang gayahin nating mga prinsipyo ng isang mananampalataya sapagkat ang prinsipyong ito ay ibinigay ng Diyos para sa atin na bagamat inaalok tayo ng sanlibutan, inaalok tayo na mas magiging mas nakaangat sa buhay, okay lang yan mga kapatid kung hindi naman nakakaproblema o nakakapagbigay ng problema sa ating pananampalataya. So mga kapatid, sa oras na ito, ang ating pinag-aralan ay ang patungkol sa buhay, kung paano naman ang paghahanap nito. Ang sabi ng Diyos, atin pong sundan ang mga pananampalataya ng mga tao na kung saan ay successful sila. Bagamat maraming mga pagsubok sa buhay tulad ni Daniel, maging kamatayan ay hindi siya give up mga kapatid. No? Si Moises, iniwan niya ang maraming kayamanan at maraming kapangyarihan sa Egypt. Masunod lang ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya sa gabing ito, sana ay maghiwa-hiwalay tayong pansamantala. Nataglay natin ang dakilang pag-asa na mula sa ating Diyos at ang mga bagay na dumarating sa atin, mga pagsubok, ay ilapit natin palagi sa Diyos. Huwag nating sarilinin mga kapatid sapagkat ang Diyos ay nakakapaglaan ng mga bagay, ng mga kalutasan, no? Ng iba pang mga suliranin. No? Sa Diyos lamang natin siya matatagpuan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Muli, magandang gabi at sana muli nating maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon sa magitan iba't ibang pagtitipon tulad dito, hindi lamang tulad nito, maging sa ating dinadalangin din natin na magkaroon na tayo ng isang pagtitipon face to face na sa darating ng mga panahon. Maraming salamat mga kapatid, tayo po ay manalangin. Itinagubili namin Panginoong Diyos sa aming mga napag-aralan sa inyo at nawa sa aming pag-iwa-hiwalay sa social media ito ay mag-iwan kayo ng pag-asa sa bawat isa upang kami ay taglay namin ang pananampalataya bagamat napakalaki ng hamon ng mundong ito. Amin pong dinadalangin Panginoon Diyos ang kagalingan, pisikal at espiritual. At maraming salamat Panginoon Diyos sa inyong pagtugon itong aming dalangin. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid.